Ding matindi, mainit na mainit kahit po Holy Week, talaga nga namang mainit pa rin po ang politika dahil nga po sa hong si Senator Amy ay tila nakatanggap ng isang matagumpay na endorsement mula kay VP Sara Duterte. Nako, eto na, lupit. Pag-usapan natin yan. Kasi mga kababayan, iba-iba, kuro-kuro sa mga daan, sa mga kanto, pinag-uusapan ng lahat ng issue patungkol po dito kay VP Sara Duterte. Dumadami ang mga strategies. Kakaiba talaga. Alam mo, mga kababayan, ito lang masasabi ko dyan Ang tanong po kasi dito ay simpleng-simple lang. Simpleng-simple lang Ito po bang pagpasok ni Amy Kuno sa mga Duterte ay makakabuti o makakasama? Yan ang tanong na dapat nating maunawaan at maintindihan. More than the interpretation of every political analyst in the social media, ang tanong makakabuti ba o makakasama ang pag-endorso ni VP Sara Duterte kay Senator Amy? Huwag na natin bigyan ng kahulugan. Napakarami pa nating alam Marami pa dyan sa mga kanto-kanto. Keso strategy, nakakaharindi na yung strategy na yan. Alam nyo kung bakit Pag hindi na natin ma-interpret yung mga ginagawa ng mga Duterte, lagi na lang natin binibigyan ng kahulugan o kaya strategy. Hindi ko sinasabing mali ang ginawa ni VP Sara Duterte Pero minsan kasi hindi mo kailangan interpret yung mga bagay na ginagawa nila. Minsan, you just have to accept it. Accept in a way na ginawa lang nila yon because it's a personal choice. It's not about there is a strategy beyond that. There is a plan. Minsan kasi tayo, ewan ko ba kung saan natin nakukuha yung ganyang klaseng pagiging conspiracy theory na meron tayo. Minsan nga, di ba? Meron pa ako nabasa, sabi, yung pagkakulong daw ni Pangulong Duterte sa ICC ay grand plan mismo ni Duterte yun. Yun daw ang strategy niya. Nagulat talaga ako Alam nyo minsan, sa buhay, minsan kailangan lang nating tanggapin as is. Walang strategy. Minsan, tanggapin na lang po natin yung mga nangyayari. Minsan kasi, sa sobrang hindi natin matanggap yung mga nangyayari, ginagawan pa natin na napakaraming dahilan, na napakaraming justification, para lang masabing tama yung ginawa ng isang tao o tama yung ginawa ng isang politiko. Minsan, meron lang silang galaw na personal. Ibig bang sabihin nito tama o mali? Depende Alam nyo minsan kasi, wag natin tingnan. Ito ako solid. Hindi po ako, kahit kailan hindi po ako nagbago. Sa katunayan niya, di ba? Kaya nga marami sa atin dito, inamin nila, nabudol sila, tas bumalik sila. Tapos nagsosorry pa dahil sana naniwala na lang kami sa iyo, banat ba dahil solid ka pala talagang Duterte. Sabi ko naman sa inyo noon pa Kaya lang, kahit ako po isang solid na Duterte supporter, hindi ho maki-question ang aking loyalty sa mga Duterte. Minsan kasi, ang tingin po natin sa mga Duterte ay masyado nang hindi nagkakamali. Masyado nang masasabi nating perfect na perfect. No, that's not true. No one is perfect. Only God. Di ba? Walang tao masasabi natin perpekto. Yung mga desisyon na ginagawa nila ay ganun din. Hindi ibig sabihin ay perpekto. Sa katunayan, isang matinding patunay po niya mga kababayan, nung panahon po na si VP Sara Duterte ay nag-unity team. Ang dami nagsasabi, strategy lang yan ng mga Duterte. Kunwari, sasabihin ni Tatay Digong na weak ang presidente na si Bongbong Marcos pero nandun naman yung anak niya. Strategy din yan Di ba mga kababayan, ang dami natin sinabing strategy po yan. Yung totoo. Yung interpretasyon natin sa pagiging weak ni PBBM, sinabi ni Duterte yon, hindi, strategy lang ni Duterte yan. And eventually,
Now, ang dami nagsisisi. Sana naniwala na lang pala kami sa sinabi ni Duterte noon. Kasi nga po, hindi ko sinasabing mali ang desisyon ni VP Sara Duterte dito kay Amy Marcos, ha. Pero, pwede siyang magkamali uli. Ulitin ko, hindi ko binababaho si VP Sara Duterte. Pero gayon pa man, hindi ko pwedeng sabihin na perpekto ang lahat ng kanyang desisyon. Maaaring magkamali, maaaring tama. Depende na po yan sa inyo kung anong interpretasyon nyo. Depende na rin yan sa mga gagawin niya. Pero isang sigurado ko, walang perpektong tao. Ang lahat po ng tao ay maaaring nagkakamali. Kaya nga po dapat timbangin natin ng lahat ng ginagawa ng tao. Whether we are a supporter of this person or not. Timbangin po natin. Huwag po tayo maging bulag. Basta ginawa niya, kailangan kami din ganun. Hindi po dapat ganun. Timbangin natin. Kasi, tandaan ninyo, dahil sa ganyan yung ugali, napahamak ang bayan natin. Hello? Meron mo bang nakikinig? Meron mo bang nakikinig? Dahil sa ganyang klaseng kaugalian, na hindi kasi in-endorse naman ni VP Sara Duterte si Marcos noon eh. So doon kami, may tiwala kami. Ano nangyari sa bayan natin? Sana nga kung kayo lang mga nagtiwala ang tinamaan ng lintik na gobyernong to eh. Hindi. Masakit ho. Real talk ho tayo ha. Masakit ho ito mga sasabihin ko ngayon. Pero nagkamali na tayo. O kayo pala in particular. Noon sa pagtiwala ni VP Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Nagkamali na tayo nun. Nagkamali na kayo pala. Sorry, hindi pala ako kasama dun. Hindi ko ito dinidiin para to rub it in o para sabihin lang hindi tama kami, perpekto kami, kayo hindi. Hindi ang punto ko, hindi 'yon. Ang punto ko lang, matuto na tayo. Last 3 years lang po 'yun. 2022 lang po 'yun. Hindi na ho tayo matuto uli ngayon. Pambihira, ang bilis naman natin makalimot. Ang bilis naman nating nakalimot na ang isang VP Sara Duterte ay humingi ng patawad sa ating mga Pilipino dahil sa nangyari na yun. Ulitin ko, hindi ko sinasabing masamang tao si VP Sara Duterte, hindi ko sinasabing mali ang kanyang desisyon sa lahat ng bagay, hindi yun ang sinasabi ko dito. Ang sinasabi ko, matuto po tayong tumimbang. Tumimbang po na naayon sa talagang tunay nating pinaglalaban. Huwag po nating makalimutan mga kababayan. Ang pinaglalaban natin dito ay ang bayan. Nagkataon lang ang mga Duterte, particular na si Tatay Digong, ang nag-ayos ng ating bayan. Kaya natin sinusuportahan siya. Yung anak niya, ganun din ang ginagawa. Totoo din. Sinusuportahan natin si VP Sara Duterte na ayon ito sa gusto nating mangyari sa ating bayan, na magkaroon ng tunay na public servant. Hindi yung mga hipokrito, mga magnanakaw na government official. Kaya tayo sumusuporta sa mga Duterte. Wag po nating kagad isipin na kaya tayo minsan na napaparatangan na medyo ng ibang mga tarantado na sinasabi nila keso daw tayo ay masyado mga panatiko. Kasi nga minsan, hindi na natin tinitimbang. Ito na naman tayo. Dumating si Senator Amy. Kung papansinin ninyo, natatawa nga ako eh. Every time tinitingnan ko yung pasensya na ho, dun sa commercial na itim. Tila ginamit yung hearing para lang talaga makakuha ng suporta etong si Amy kay VP Sara Duterte. Alam mo, isa ako sa mga pumuri doon sa hearing na yun. Marami sa inyo iba bumatikos na wala namang kwenta yung hearing na yan. Ako po, sinuportahan ko yung hearing na yun. Sabi ko nga, may nagagawang maganda ito, dapat natin suportahan. Pero na-frustrate ako, yung ginamit yung hearing para lang pala makakuha ng suporta. Ganito kasi yung senaryo, mga kababayan. Tingnan natin yung sequence ng pangyayari sa Pilipinas. Sabi nga ni Malu Tiquia,
Nabasa ko siya sa mga sinulat niya sa Facebook. Maaring wala pa yung 10 na Duterte sa survey. Pero unti-unti na silang umaangat. Ibig sabihin nga daw doon, ang importante hindi yung sino yung naandun at this particular moment. Kasi may isang buwan pa eh. Diba? Nung sinulat niya yun, I think it was April 11 or 12. So may isang buwan pa. Ang importante daw tingnan sa isa survey ay yung direction o yung trend na tinatawag. Napakaganda ng kanyang paliwanag sa post na yun. Yung trend daw nung survey. And the trend is saying na yung Duterte umaakyat unti-unti. Ang problema ito. Habang umaakyat yung Duterte unti-unti, bumabagsak po yung alyansa. At kasama doon, si Senator Aimee bumabagsak. Yun ang senaryo eh. Bago nangyari itong endorsement na ito. Sa madaling salita, nung nagsimula ng bumatikos ng hearing bla 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 si Senator Aimee, pabagsak ko. Pawala na siya, tuluyan. Painodoro na po papunta siya sa survey. Kailangan niyang salbahin ang sarili niya. Paano niya ginawa yun? Unang-una niyang gagawin para masalba niya ang sarili niya sa bangkang palubog na ay tumalon. Tandaan ninyo, ganun no, ang taong may survival na instinct, ika nga. Pag palubog na yung barko, tatalong ka na.